Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nandito na tayo ngayon sa ika-4 na session. Yung mula nung unang araw hanggang kagabi, yun po ay paghahanda para sa session natin ngayon. Kaya hinihiling ko po na mag-focus po kayong muling maigi. So bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha, salamat po Panginoon sa patuloy na ibinibigay mo sa aming pagkakataon na makinig ng iyong banal na salita. Hinihiling ko po na patuloy buksan mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito, na magkaroon po sila ng pusong mapagpakumbaba at po gusto Panginoon na nagnanais na tanggapin ang iyong banal na salita. Napag-aralan po namin na mga ebidensya ng Biblia ay totoo. Kaya sa oras pong ito, nawa ikaw po ang kumilos na yung mga topic na pag-aaralan po namin ngayon ay maitanim sa kanilang puso at maunawaan po nila ang mga kahulugan nito, Panginoon. Alam namin na wala po kami magagawa kung wala po yung tulong at gamay, kaya ang Holy Spirit lamang po ang inaasahan namin na ikaw po ang kikilos sa amin. Ilagay mo din po sa aking bibig ang iyong salita upang maituro ko lamang ang naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. So, magkakaroon po tayo ng maikling review sa mga pinag-aralan po natin sa loob po ng 3 session, no? Noong unang araw, ikalawang araw, pinag-aralan po natin yung mga major events, no? Na nakalagay sa Biblia, no? So, sa screen, makikita nyo yung pinag-aralan natin, yung Garden of Eden, Noah's Flood, Sodoma at Gomorrah, Torre ng Babel, Red Sea Crossing, at yung suffering ng Israel, no? So, sa palagay ninyo, yung mga pinag-aralan natin, may mga ebidensya. Sa palagay ninyo yung Biblia, totoo o hindi? Lahat ng ito ay hindi po alamat o kathang isip lang. Ano po? Yung mga pinag-aralan natin na ito ay nagpapakita na ang Biblia ay totoo. Kahapon, pinag-aralan din po natin, no? Yung pong tungkol sa restoration ng Israel, mga tanda ng katapusan ng panahon, muling pagdating ng Panginoon, 666 at yun pong Armageddon. So nakita natin, totoo. Suffering, restoration, mga tanda, no? Lahat ng ito kagabi pinag-aralan natin ay nangyari at nangyayari. No, ibig sabihin yan, ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos at ang Diyos ay buhay. Ano po? Sang-ayon po ba kayo dito? So mahalaga kasi yung asal, ano po? Kung naniniwala kayong ang Biblia ay totoo, sinasabi ng Biblia, no, pag narinig natin yung salita ng Diyos, ay kailangan tanggapin mo yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 3, verse 15, babasahin ko, gaya ng sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa paghihimagsik. So kung marinig nyo yung kanyang tinig, huwag papagmatigasin ang inyong mga puso. Huwag ipilit yung sariling kaisipan o sariling opinyon kung yan ay hindi naman ayon sa Biblia. Meron po kayong mga kinagisnan, mga pinaniniwalaan na sa isip nyo, yun ang tama. Pero tandaan nyo, ang Biblia ay totoo. Kung sinasabi mo, kung meron kang nakagisnan na sa isip mo, yun ay tama mula nung pagkabata. Pero sinabi po ng Biblia na mali, anong kailangan mong gawin? Magpatuloy o sundin yung Biblia? Minsan, may mga nakagisnan tayong tama sa isip natin. Ngayon, sinabi ng Biblia, mali iyan. Sabi ng iba, ako, dito na kasi ako ipinanganak, dito na ako mamamatay. Bahala na, basta dito na ako ipinanganak, dito na rin ako mamamatay. Kahit mali yung kanyang pananampalataya, kahit hindi ayon sa Biblia, doon na rin daw siya, kasi doon na siya ipinanganak, doon na siya mamamatay. Mali pong katwiran yan. No? Ang Biblia ay totoo. Napag-aralan natin. Ano po? Yan ay salita ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi ng Biblia na yung mga sa isip natin na tama o nakagisna natin na sa isip natin ay tama ay mali, kailangan mong alisin yan. Huwag nating ipilit yung ating sariling opinyon o sarili nating kaisipan kung ito ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Tingnan natin nakalagay sa Biblia para mas maintindihan niyo yung sinasabi ko. Ano po? Isaiah chapter 55 verse 8, no? Sabi, sapagkat ang aking mga pag-iisip
ay hindi ninyo mga pag-iisip. No, sabi, no? Niyang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. So sabi, ang aking pag-iisip, hindi ninyo mga pag-iisip. Yun daw pag-iisip ng Diyos at pag-iisip ng tao ay magkaiba. Ngayon sabi, niyang inyong pamamaraan, na, ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Yun daw pamamaraan natin at pamamaraan ng Diyos, magkaiba. So ang tanong ko po sa inyo, kaninong pag-iisip ang perpekto? Sa Diyos o sa tao? Sa Diyos. Ano po? Kaninong pamamaraan ang perpekto? Sa Diyos o sa tao? Sa Diyos. Tama po ba? So, hindi natin pwedeng ipilit yung ating sariling opinyon, no? Kung ito ay hindi ayon sa sinasabi ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kasi sabi ng Biblia, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan. At ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Mas mataas yung pamamaraan ng Diyos. Mas mataas yung pag-iisip ng Diyos kaysa sa atin. Pero minsan tayo, pinipilit natin yung ating sariling kaisipan, lalo na kapag nasasaktan tayo. Minsan, ayaw tanggapin yung mali. Minsan, masakit pag nasasaktan. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kung naniniwala kang totoo ang Biblia, kung sinasabi niyan, masaktan ka, ibig sabihin, tinatama ka ng Diyos. Kahit masakit. Ibig sabihin, kinokorek ka niya doon sa mali na paniniwala mo. Tanggapin mo yon bilang pagkokorek sa'yo ng Diyos para wag kang mapunta doon sa impyerno. Kasi ang pinag-aaralan natin dito ay katotohanan. Ano po? Kaya pag-uusapan natin, sino ba ako sa harapan ng Diyos? Pagising niyo sa umaga, humaharap kayo sa salamin. Tama po ba? So bakit kayo humaharap sa salamin? Para makita yung dumi sa mukha mo. Yun po bang salamin nakakalinis? Hindi. Instrumento lang yun para makita mo yung dumi sa mukha mo. Pag nakita mong may dumi yung mukha mo, maghihilamos ka. Tama po? Ngayong gabi, haharap tayo sa salamin. Hindi sa literal na salamin, kundi sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, titingnan natin kung ano yung tayo sa harap ng Diyos. No? Ngayon, pag nakita natin may mali sa ating buhay, kapag nakita natin madumi tayo sa harap ng Diyos, sinabi ng Biblia, kailangan mong maligtas, kailangan mo si Jesus. Naintindihan niyo po? Pag-uusapan natin, ano? So, kaya, mahalaga ito. Kung may masabi ako na masaktan kayo, huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi ang pinag-uusapan natin ay Biblia, salita ng Diyos. Hindi po ako nandito sa harap nyo para laitin kayo, ipahiya kayo, o hamakin kayo. Nandito po ako para ituro sa inyo yung daan paano tayo maliligtas. Tama po? So, magsisimula na po tayo. Ano po? So, pag-isipan natin ito, no? Bago tayo magsimula. Tatanungin ko muna kayo. Nakakagawa po ba kayo ng kasalanan o hindi? Opo. Opo. No? Pag-iisipan natin, ano? Bakit ako nakakagawa ng kasalanan? No? Bakit ako naging makasalanan? No? Sinisikap kong gumawa ng mabuti. Maring sinisikap mong gumawa ng mabuti araw-araw, pero kahit gusto mong gumawa ng mabuti, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Tama po ba? Opo. Tama po? Pwede po kayong sumagot para makita ko kung inaanto kayo o hindi. No, kasi minsan, hindi kayo sumasagot, baka nakapikit na kayo. No? So, i-relax nyo lang po yung sarili. Focus lang po kayo sa pinag-aaralan natin. And then, kalimutan nyo na may mga gumugulo sa isip po ninyo. I-relax nyo lang yung sarili. And then, ayusin nyo po yung upo para hindi po kayo antukin. Kasi alam ninyo, busy si Satan ngayon. No? Busy siya. Para wag kayo makapag-focus ngayon. Bakit? Alam niyo po, pag natulog kayo ngayon, tapos umattend kayo bukas, wala kayong maintindihan. Parang check up po ngayon. Check up ng inyong espiritu. Pag nagpapa-check up, bago bigyan ng gamot, di ba? Dapat ma-check up muna. Hindi pwedeng gamot agad. Bukas yung gamot. Pero kailangan malaman muna natin, ano sakit ko? Ano yung problema ko? Ayon sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? So, pag-iisipan natin, bakit ako nakakagawa ng kasalanan? No? Sinisikap kong gumawa ng mabuti.
At bakit ako naging makasalanan? No, makasalanan ba ako? Sabi ng iba, Pastor, hindi naman po ako makasalanan. Nasa bahay lang po ako. Hindi naman po ako lumalabas. At wala naman po akong ginagawang mga mortal na kasalanan. Kaya sabi niya, hindi po ako makasalanan. Pag-iisipan natin ngayon, ano? Tingnan natin yung Biblia. Ulitin ko, ano yung tama? Yung isip natin o yung Biblia? Biblia. Babasahin ko po ang Biblia. Kasi sa isip ng tao, Pastor, sa loob lang po ako ng bahay. Hindi po ako lumalabas. Wala po akong bisyo. Wala naman ako inaagrabyadong tao. Hindi po ako gumagawa ng mortal na kasalanan. Kaya hindi po ako makasalanan. Sa isip ng tao. Pero tingnan natin ang Biblia. Babasahin ko sa Roma chapter 5, verse 12. Sabi dito, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan na ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan dahil sa isang tao. Lahat nagkasala. Naintindihan niyo po? At sabi, dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan. Bakit sa lahat? Sapagkat lahat ay nagkasala. Bakit? Sa pamamagitan lang ng isang tao, lahat nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, lahat ng tao ay dumating sa kamatayan. Sino yun? Anong problema doon, no? Ano yun? Anong ibig sabihin nito? Yung isang tao po na tinutukoy ay tumutukoy kay Adan. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, tumutukoy naman yan sa lahat ng tao. So, ang tanong ko po sa inyo, kasama kayo sa lahat ng tao o hindi? Taga sanlibutan kayo o hindi? Po? So, baguhin ko yung tanong. So, makasalanan ka o hindi? Bakit ka makasalanan? Dahil galing ka kay Adan. Naintindihan niyo po? Simple lang. Sa isip ng iba, hindi po ako makasalanan. Nasa bahay lang po ako. Hindi po, tingnan mo ang Biblia. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, wala ka namang choice. Sa ayaw at sa gusto mo, ipinanganak kang makasalanan. Galing ka kay Adan. Naintindihan niyo po? Sa ayaw at sa gusto, parang apelyido natin. Yung apelyido, nakuha natin sa tatay natin. Kahit ayaw mo ng apelyido mong yan, mas minsan nilalait ka ng mga kaklase mo. Kasi yung apelyido mo, nakakatawa. Pero ipinanganak ka, yan na yung apelyido mo eh. Nakuha mo sa tatay mo. Nakuha ng tatay mo sa lolo mo. So ipinanganak ka na ganyan yung apelyido. Ganyan din dito. Sa ayaw at sa gusto mo, ipinanganak kang makasalanan. Galing ka kay Adan. Ano po? Siya yung unang tao. Nilikha ng Diyos si Adan, wala naman pong kasalanan. Maayos ang relasyon ng Diyos at ng tao, kaya buhay ang kanyang espiritu. No? Pero nung kinain niya yung bungang ipinagbabawal ng Diyos, anong nangyari sa espiritu? Namatay. Ibig sabihin, naging makasalanan. Nung nagkaroon siya ng anak, ipinanganak, makasalanan. Dumami ang lahat ng tao, ipinanganak, makasalanan. Dumami ng dumami, hanggang makarating sa atin, lahat tayo ipinanganak na makasalanan. Kasi galing tayo kay Adan. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Kahit ipilit mong hindi ako makasalanan. Pagharap mo sa Diyos, yan ang babasahin sa iyo, Biblia. No? Ezekiel 18 verse 4, sabi ng Biblia, lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Nung kinain ni Adan at Eva yung bunga, ano po nangyari sa kanilang espiritu? Namatay. Ano? Namatay. Explain ko po ito ulit sa inyo. Binanggit ko ito ng ikalawang session. So, pakiusap, intindihin niyo yung ibig sabihin nung namatay yung kanyang kaluluwa. No? Ang Diyos po ay banal. Nilikha ng Diyos ang tao, walang kasalanan. Maayos ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ang tawag diyan, buhay ang espiritu ng tao. Maayos ang relasyon sa Diyos. Ang problema, yung taong nilikha ng Diyos, nagkasala. Dahil ang Diyos ay banal, yung tao mayroon ng kasalanan, hindi na pwedeng magsama yung dalawa. Nahiwalay ngayon ang tao sa Diyos. Bakit? Anong dahilan? Kasalanan.
Ngayon, ang tawag dyan, dahil hiwalay na siya sa Diyos, spiritually dead. Patay ang espiritu. Ibig sabihin, hiwalay sa Diyos. Diyan nagsimula yung mga kahirapan, sakit, pagdurusa at impyerno dahil sa kasalanan. Ngayon, gusto ng taong pumunta sa langit. Lahat ng tao gusto sa langit. Wala naman sigurong impyerno. Kung meron sa inyong gusto sa impyerno, sindihan nyo yung kamay nyo ng lighter. Tingnan natin kung anong mararamdaman nyo. Kung okay lang sa inyo. Ano po? So, yung tao, gustong pumunta sa langit. Ang problema, hindi siya makakapunta sa langit kasi sa pagitan ng Diyos at ng tao, merong kasalanan. Ipinanganak tayong makasalanan. Para makapasok sa langit, simple lang. Kailangan maalis yung kasalanan o malutas yung problema sa kasalanan. Ang problema, may harang. Makasalanan ka sa ayaw at sa gusto mo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Maaaring magtanong, Pastor, ano pong patunay na makasalanan ako? Alam niyo po, sabi ng Biblia, sa Awit chapter 51 verse 5, narito, ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Ibig sabihin ng Bible verse na yan, nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo. No? Meron ka ng binhi ng kasalanan mula kay Adan. So anong patunay? Nung ipinanganak ko ang isang bata, kahit walang magulang na magturong magalit sa bata, kusang lumalabas ang galit. Di ba masama yun? Naintindihan niyo po? Tinuruan ba kayo ng magulang niyo magalit? Wala. Kusa po yan lumalabas. Bakit? Merong likas na pagkamakasalanan sa loob natin. No? Tingnan natin sa video para mas maintindihan, no? Yung mga bata. If 2-year-olds were 2 meters tall, weighed 100 kilos, and had access to weapons, their aggressive behavior could cause serious harm and even death. Today, scientists are looking for the earliest signs of violent behavior. Give me the gun. I want to see it. Because aggression and anger go hand in hand, they began by studying the first signs of anger in newborns. Dr. Michael Lewis devised an ingenious methodology to study the development of angry reactions during the first few months after birth. In studying emotion in very young children, we see 5 or 6 early emotional expressions. Anger is one, fear is another, disgust is a third, sadness is a fourth, interest is a fifth, and happiness is a sixth. It shows on the face and in the body and even some physiology. So you can have these emotional states, including anger, from birth on. So nakita niyo, di ba yung bata? Kusang lumalabas po sa kanya yung galit. So dun pa lang sa murang edad, makikita niyo na, lumalabas na po yung kasalanan sa murang edad. Kahit walang nagtuturong magulang. Kahit po 2 buwan pa lang na bata, pag hindi mo siya pinadede, hahagatin niya yung nipple ng nanay niya. Tapos iiyak siya. Yung kamay niya, ginaganon niya. Wah! Siguro kung masusuntok ka lang niya, sinuntok ka na niya. Bakit? Baby pa naman siya, hindi niya pa maiunat yung kamay niya eh. Naintindihan niyo po? Pero may ganun na po sa kanya. Tama po ba? Sabi sa Awit chapter 58 verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Kasinungalingan daw po, naliligaw mula sa pagkapanganak. Bata pa lang, kapapanganak. Ang matatanda sinasabi, hindi nagsisinungaling ang bata. Nagsasabi yan ng totoo. Sabi po ng matatanda, hindi po, mali po iyon.
Ang sabi ng Biblia, kasinungalingan naliligaw mula sa pagkamanganak. Ano ibig sabihin? Ang masamay naliligaw mula sa bahay bata. Sila nagsasalita ng mga kasinungalingan. Meron tayong binhi ng kasalanan mula kay Adan. Kusa po yung lumalabas sa bata. Kaya kahit hindi mo turuan ng bata magsinungaling, nagsisinungaling po yung bata. Kayo po, hindi ba kayo nagsinungaling kahit isang beses sa buong buhay nyo? Sige nga po. Nagsinungaling na po o hindi pa? Nagsinungaling na, di ba? Akala ko sasabihin, hindi pa? Yung hindi pa talaga meron? Akala ko magtataas kayo ng kamay. Pag nagtaas kayo ng kamay, kung may hari ang sinungaling, kayo na yun. Kung kokoronahan yung hari ng sinungaling, no? Lahat po. Lahat. Wala namang dagturo. No? Kusang lumalabas dahil meron kang binhi ng kasalanan mula kay Adan. Sa puso, no? Minsan, tinanong ka, kumain ka na? Anong sagot mo? Busog na ako, busog. Pero, gutom ka. Di ba? Bakit? Nahiya ka lang. Ganon, di ba? Nahiya. Minsan ganyan ng mga Pilipino, mahihain eh. Kaya pag tinanong ng mga Koreano, kumain na? Pero gutom. Na po? No? Meron yan sa atin. Kasi, yan po ay likas. Nakalagay sa Biblia. Ngayon, yung Diyos, kahit magpanggap tayo, mukha naman tayong walang kasalanan. Mukha tayong malinis. Yung Diyos, hindi natin maluloko. No? Kasi sabi ng Biblia, akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip, no? At sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Tingnan niyo po sa taas na verse. Akong Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso. Chine-check, sinusuri agad yung ating puso. Nakikita ng Panginoon yung ating puso. Ngayon, pag-isipan natin, gaano kasama ang aking puso? Kasi may mga nagsasabing tao, Pastor, hindi po ako masama. Nasa bahay lang po ako. Kaya siguro sa langit po ako pupunta. Tingnan natin. Huwag niyo pong tingnan yung katabi niyo, sarili niyo lang po yung tingnan niyo. Ano po? Susuriin natin yung ating puso. I-check up natin yung kalagayan ng iyong puso. Kung madumi ba ang puso o hindi. Maging tapat po kayo sa harapan ng salita ng Diyos. No? Babasahin ko po. Kawikaan 26, verse 25 hanggang 26. Sabi, kapag magiliw siyang magsalita, huwag mo siyang paniwalaan, sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Bagaman ang kanyang pagkamuhi ay matakpan ng kadayaan, ang kanyang kasamaan ay malalantad sa harap ng kapulungan. Tingnan niyo yung kulay dilaw na Bible verse. Ang sabi ng Biblia sa atin, sapagkat sa kanyang puso ay may 7 karumal-dumal. Kanyang, ibig sabihin sa puso ng tao, may 7 daw na karumal-dumal. Yung salitang karumal-dumal, siguro alam nyo naman yan, ginagamit yan sa krimen. Karumal-dumal na pagpatay, karumal-dumal na panggagahasa, karumal-dumal na kung anong ginawang krimen doon sa isang tao. Malalang kasalanan. No? Sa puso daw natin, may 7 karumal-dumal. Yung 7 karumal-dumal na ito, iginuhit ng isang mangguguhit, inahalin tulad sa 7 uri ng hayop. Tingnan nyo sa screen. Susuriin mo, suriin natin, meron ba ako nito? Huwag niyong tingnan yung katabi nyo. Ano po? Hinihiling ko, maging tapat po kayo ngayon sa sarili ninyo. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi po ako nandito para ipahiya kayo at laitin kayo. Gusto natin ma-check up, makita natin sa ating sarili, ayon sa Biblia, sino ako? Malinis ba ako o madumi? Sa langit ba ako o impyerno? Mamaya malalaman ninyo. Ano po? So, ang mahalaga lang dito, maging tapat kayo sa sarili ninyo. Una, ugaling pikak, proud, palalo at mapagmataas. Wala ka bang nagawang pagmamataas kahit isang beses sa buong buhay mo? Yung halimbawa ng pagmamataas, no? Yung meron kang isang bagay na gusto mong ipagmalaki sa iba. Halimbawa, bumili ka ng bagong sapatos, ayaw mong tanggalin yung presyo. Gusto mong ipakita sa iba na mahal yung sapatos mo. Wala ba kahit isang beses na ginawa mo yung bagay na meron ka,
tapos gusto mong ipakita sa iba na meron ka nun. Para maging bida-bida ka, Jollibee ka. No? Meron nun o wala? Po? Meron. Naintindihan niyo po? Meron yan sa atin. Pag meron ka, gusto mong ipagyabang sa iba. No? Yan po ay isang kasalanan sa harapan ng Diyos. At karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Pero minsan sa atin, normal lang. Tuwang-tuwa ka kapag nagpapasikat ka sa iba. No? Pangalawa, ugaling kambing. Kambing ay sumisimbolo sa katigasan ng ulo. Hindi ba naging matigas ang inyong ulo sa inyong mga magulang nung bata pa kayo? No? Sabi ng Biblia sa Roma chapter 2 verse 5, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Pag matigas daw ang ulo ng isang tao, no? At hindi nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan. Ibig sabihin, mas ginagalit mo ang Diyos. Anong klase yung matigas ang ulo? Paano natin masasabing matigas ang ulo ng isang tao? Una, kapag sarili ang gustong masunod. Kunyari, binigyan mo siya ng instruction, ganito gawin mo. Ayaw niya makinig. Hindi. Ito sa isip ko, ito tama. Ayaw niyang tumanggap ng pag-correct. Ayaw niyang tumanggap, gusto niya sarili niya lang. Katigasan ng ulo yan. I-check ninyo, wala ba ako nito? Lagi ba ako nakikinig? Sa mga magulang, lagi ba ako nakikinig? Sa church, lagi ba ako nakikinig kapag sinasabihan ako? I-check ninyo, no? No? Isa pang katigasan ng ulo, ayaw maniwala sa Biblia. Ito ang nakasulat. Mali yan. Ito ang nakalagay. Ito ang tama. Di totoo yan. Katigasan ng ulo yan. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun dapat yung tanggapin. Ngayon, kung matigas ang ulo, ano mangyayari sa kanya? Sabi, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, nagtitipon ka para sa iyong sarili. Ng ano? Ng puot sa araw ng kapuutan. Nagtitipon ka. Mas ginagalit mong Diyos. Bigyan ko example sa mama. Sa mama ninyo, nanay nyo. Nanay at bata. Sabi ng nanay, may kalsada. Mabibilis ang sasakyan. Sabi ng nanay, nak, wag kang lalapit sa kalsada. Ang bait ng nanay. Yung bata, kasasabi lang, tumakbo. Papunta dun sa kalsada. Anong gagawin ni nanay? Anak! Huwag ka dyan. Kasasabi ko lang. Nadalawahan na po, di ba? Tumakbo pang malapit. Anong sasabihin ni nanay? Ano? Di ba? Mas lalakas ang boses, di po ba? Eh pag natatluhan na, lumapit pa sa kalsada, mas magagalit yung nanay. Baka paluin na siya. Tama po ba? Unang sabi lang, makinig ka na. Nadalawahan, ginagalit mo yung mama mo. Pag natatluhan, mas ginagalit mo yung magulang mo. Kaya ka napapalo. Tama po ba? Ganon din sa Diyos. Lagi kang pinagsasabihan, kailangan mong maligtas. Hindi ka paligtas, kailangan mong maligtas. Kailangan mong makinig sa Bible seminar. Ang tigas ng ulo mo. Saka na lang, malakas pa naman ako. Next time na lang, busy ako. Pagharap mo po sa Diyos at hindi ka naligtas, susunugin ka sa impyerno. Mas matinding galit yung mararanasan mo. No? Yan po ay isang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga anong sabi? Hebrews chapter 3 verse 15, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa paghihimagsik. Ayaw ng Diyos ng taong matigas ang ulo. No? Sunod, baboy. Sumisimbolo sa pagiging sakim, greedy. No? Baboy, sakim. Yang pagiging sakim ay nagsisimula sa pagnanasa. Kapag nagnasa ka ng mga bagay-bagay sa paligid mo, minsan, diyan pumapasok yung kasalanan. Isa niyang kasalanan yung pagiging sakim, gaya ng baboy. Yung baboy kapag kumakain, wala yang pakialam. Binabangga kahit biik. Wala siyang awa. Gusto niya, sarili niya lang yung pakinabang. Kaya nga sabi sa atin sa Santiago chapter 1 verse 15, at kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Sakim, alam niyo po, sa murang edad, nandiyan na sa atin yung pagiging sakim sa bata.
Sa kamay, pagkain. Sa paa, pagkain. Kabilang kamay, pagkain. Nakasubo, pagkain. Nakatingin, sa pagkain. Subukan yung bigyan yung bata ng pagkain. And then minsan, hingi ka. Ayaw. Kabibigay mo lang, ayaw kang bigyan. Minsan may mga ganyan po. Bakit? Nandun na yung kasakiman sa murang edad. No? Gusto mo, sa'yo lang yung pakinabang. Minsan lang gugulang ka sa ibang tao para makuha yung benepisyo. Meron po niyan sa atin. At sinasabi ng Biblia, karumal-dumal. Ano pa? Pagong. No? Sumisimbolo sa katamaran o makupad kumilos. Sabi, ang katamaran ay nagbubulid sa tulog na mahimbing. Ang taong tamad, gutom ay daranasin. Yung tamad, laging may dahilan. Mahilig siyang magpaliban ng trabaho na dapat niyang gawin. Pagdating sa gawain ng Diyos, huwag tayong maging tamad. Pero minsan tayong tao, pagdating sa gawain ng Diyos, parang pagong. Ang bagal kumilos. Pero pag mga anong pinag-uusapan, swimming, gala, pasyal, ang bilis. Nangunguna pa. Kahit hindi mo sinabi ng oras, siya nagtatanong, anong oras tayo alis? Pero pag gawain ng Diyos, walang pakialam, antay pang, wala naman chat, wala naman text. Pero pag swimming, subukan mong baliktarin. No? Mauuna pa yan mag-chat sa'yo kung anong oras aalis. Sa gawain ng Diyos, kailangan hindi tayo maging tamad. Patungkol sa Diyos, hindi dapat tayo tamad. No? Ayaw ng Diyos ng tamad. Yung pagong, meron po niyan sa atin ganyan. No? Napakahalaga. Maunawaan natin, yan ay kasalanan. No? Ito po isa, tigre, leopardo. Galit pagkapuot. Tanong, hindi po ba kayo nagalit kahit isang beses sa buong buhay nyo? Katrabaho, kaibigan, kapatid, anak, asawa, magulang, kapitbahay, kaklase, nagalit o hindi? Ilang beses na po? Apo, bata pa lang, nagagalit na. Kung bibilangin natin mula nung bata, ilang beses ka nakipag-away, no? Hanggang ngayon, nagagalit ka kahit hindi ka nanununtok, pero sa puso mo, ayun na naman yung kinaiinisan ko. Nakakasalubong ko na naman yung kinaiinisan ko. Kahit wala kang ginagawa, sa puso mo, nagagalit. Tama po ba? Meron o wala? At yan po ay karumal-dumal sa harap ng Diyos. No? Ahas, sangaan dila. Dalawang salita yung lumalabas sa bibig, kasama na dyan yung pagsisinungaling. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, ang inyong mga labi nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dili nagsasalita ng kasamaan. Dalawang salita yung lumalabas sa bibig, magkasanga. Pagkaharap mo yung tao, ang ganda ng sinasabi mo sa kanya. Pagtalikod ng tao, iba na yung sinasabi mo sa kanya. Na-experience niyan? Hindi? Hindi po? Kunyari, bigyan ko example para ipaalala ko sa inyo. Kunyari, kaharap nyo. Halimbawa, ako kaharap nyo. Sabi nyo, Pastor, ang gwapo mo. Ako naman, pagtalikod ko, si Pastor ganyan yan. Yun yung dalawang salita. Di ba? Dalawang salita. Pagkaharap mo, maganda. Pagtalikod, iba na yung sasabihin mo. No? I-check nyo. I-check nyo. No? Kasinungalingan. Dalawang salita yung lumalabas sa bibig. Meron po niyan sa atin. Naintindihan niyo po? So, pag-isipan nyo. Yung ating puso, malinis o madumi? Napakadumi. Naintindihan niyo po? Hindi pa tayo tapos. Palaka. No? Ano yan? Sumisimbolo yan sa marites. O chismis. Di ba? Sabi ng Kawikaan 20 verse 19, ang naghahatid ng chismis ay naghahayag ng mga lihim. Kaya ito nagsasalita ng kahangalan, huwag mong kasamahin. So ito, maging tapat kayo. Hindi ba kayo nagkwento ng buhay ng ibang tao? Hindi nyo ba pinag-usapan yung buhay ng may buhay? Minsan may narinig kang balita sa kapitbahay mo. Tapos, nung narinig mo yung latest, excited ka. Na para hindi ka makapagpigil, kuwinento mo rin sa iba. Ang tawag, ano sa atin? Marites. Yung isa, marisol. Ano yung marisol? Sulsol. Yung marites, yan chismis. Di ba ba? Kasalanan. No?
Kaya kung isipin nyo, yung mga ganitong bagay ay natatawa tayo, di po ba? Pero ang totoo, sa mata ng Diyos, karumal-dumal yung kalagayan natin. Yung ating puso mukhang okay. Pero tinan ninyo. Tinan nyo po ang nakalagay sa Biblia. Jeremiah chapter 17 verse 9. Sabi, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Yun daw pong puso, mandaraya. Bakit mandaraya? Sa normal na sitwasyon, mukhang okay. Mukhang wala namang problema. Pero, lubhang napakasama. Halimbawa, ito. Imagine niyo ito, timba. Nilagyan ko ng mga dumi sa ibabaw. May tubig. Ano po? Puno ng tubig. Nilagyan ko ng dumi. Pagkalipas ng ilang panahon, ilang oras, yung dumi, pupunta sa ilalim. Pag tingnan mo sa ibabaw, wala nang dumi, malinis. Naintindihan niyo po? Kung sa ibabaw ka titingin, mukhang malinis. Pero pag nilagyan ko ng stick, hinalo ko siya, ano mangyayari sa dumi? Lalabas. Lalabas. Ganyan yung puso natin. Sa normal na sitwasyon, mukhang wala namang problema. Mukhang mabait. Pero pag nahalo, nandun ka na sa sitwasyong maiinis, naiinis. Nandun ka na sa sitwasyong magagalit, nagagalit. Hindi na makontrol yung sarili. Naintindihan niyo po? Yung ating puso ay mandaraya, lubhang napakasama. Ang problema ito. Sa tao, kung sa tao lang, ang titingin sa puso, okay lang kasi pwede nating dayain ang tao. Kahit madumi ang ating puso, gumawa ka lang ng mabuti sa kapwa, ang tingin nila sa iyo, mabuti ka na. Tama po ba? Pero yung Diyos, hindi natin maluloko. No? Unang Samuel, chapter 16, verse 7, sa last part, babasahin ko, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Saan po nakatingin ang Panginoon? Saan? Sa puso. Ano daw po yung ating puso? Sabi kanina? Karumal, dumal. Lubhang napaka-sama. Pag tinignan natin yung ating katabi, hindi mo naman nakikita. Kasi sa panlabas tayo nakatingin. Pero pag Diyos nakatingin, napakaraming dumi. No? Sabi ng Biblia, ganito yung puso natin. Napakadumi. Ang daming mga kasalanan. Yan, dami. Kahit maraming kasalanan, para magmukhang mabuti, pinagtatakpan, gamit ang posisyon. Kaya nagmumukhang mabuti. Pero ang tanong, yung kasalanan, naalis po ba sa puso? Hindi. Gumagawa ng mabubuting gawa para mapagtakpan yung kasalanan. Pero naalis po ba yung kasalanan sa puso? Hindi. Pinagtatakpan gamit ang mga relihiyon, pananalangin, sigasig. Pinagtatakpan. Kaya sa mata ng tao, mukha kang banal. Ay, ang bait niyan. Ang bait ng taong to. Matulungin siya. Mabait siya. Hindi naman kasi niya nakikita yung sama ng puso mo. Pero yung Diyos, saan nakatingin yung God? Lahat ng kasalanan sa ating puso, nakikita ng Diyos. Lahat. No? Kaya nga sabi sa Job, no? Sinong makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi? Sabi sa Job chapter 14 verse 4. Sabi ng Biblia, walang sino man. Walang sino man. Bakit? Madumi tayo. No? So sa picture, tinan ninyo. Yan. May tatlong tao. Para lang to sa mga newcomers. Ano po? May tatlong tao. Si Masaya, konti lang ang itim sa puso. Si Malungkot, kalahati na ang itim sa puso. Yung galit, mapupuno na ng itim ang puso. Ang tanong, sino sa tatlo ang makasalanan? Sino? Sino? Parang inaantok na yata kayo. Lahat. Maaaring sabihin, kung silang tatlo ang tatanungin ko, pwedeng sabihin ni Masaya, silang dalawa po, pastor. Kasi kaunti lang ang kasalanan ko. Pwede? Pwede, tama mo ba? Pwedeng sabihin ni Masaya, sila pong dalawa ang makasalanan kasi konti lang po ang itim ng puso ko. Kung tatanungin ko sa Malungkot, ikaw, sino sa inyong tatlo ang makasalanan ay ito pong galit kasi mapupuno ng itim ang puso. Pwedeng ituro ni Malungkot si galit. At pwedeng sabihin ni galit, ako nga kasi galit na galit ako.
No? Silang tatlo, pwedeng magkumpara sa kasalanan nila. Pwede sabihin ni Masaya, mas mabait siya dito kay malungkot at galit. Pwede din sabihin ni malungkot, mas mabait siya, mas mabuti siya, kaysa kay galit. Pero ang totoo, lahat sila makasalanan. Naintindihan nyo? Bakit? Si Masaya, galing kay Adan. Si malungkot, galing din kay Adan. Si galit, galing din kay Adan. So, iba-iba yung nagagawa nilang kasalanan, kaunti lang, yung iba katamtaman lang, yung iba sobrang dami. Pero sa mata ng Diyos, lahat sila makasalanan. Kasi lahat makasalanan dahil lahat galing kay Adan. Naintindihan nyo? Hindi tayo naging makasalanan dahil madami tayong nagagawang kasalanan. Naging makasalanan tayo dahil ipinanganak tayong makasalanan. Naintindihan nyo po? Gising kayo, ha? Kasi maraming tao ganito. Ikinukumpara nila yung sarili sa iba na mas mabuti daw siya kumpara sa iba. Isang basong tubig. Pinatakan ko ng isang patak na lason. Maiinom nyo? Anong tawag na dito? May iinom? Kaya nyo? Isang patak na lason? Sinong iinom? Kaya? Suicide yan. Patay ka. Naintindihan nyo po? Kung mahalaga ang buhay ninyo, kung mahalaga sa'yo ang buhay mo, sasabihin mo, ayoko. Bakit? Kahit isang patak lang yan na lason, anong tawag na dito? Lason. Tama po? Ngayon, itabi ko yung isang baso na may isang patak na lason, itatabi ko kasi isang inom mo lang, mamamatay ka. Tama po ba? Kuha ako ng bagong baso. Patakan ko ng 3 patak na lason, ibigay ko sa inyo. May inom nyo? Bakit hindi? May lason. Anong tawag na dito? Okay, itabi ko rin yung 3 patak na lason. Ano po? Kasi pag ininom nyo, patay pa rin kayo kasi lason pa rin. Kuha ako ng bagong baso. Mas maraming patak na lason. May inom nyo? Bakit hindi? Lason na rin, okay. 3 baso. Tama po ba? Yung isa lang na patak na lason, ayaw nyo. Bakit? Sabi nyo, lason na yun. Kahit isang lason lang, ang tawag doon, lason na yun. Yung pangalawa, 3 patak na lason pa rin ang tawag doon. Wala yung pagkakaiba doon sa nauna. Yung isang last na baso, mas maraming patak na lason pa rin. Iba-iba yung patak ng lason, iba-iba yung dami ng lason. Pare-parehas sila ang tawag, lason, at hindi mo iinumin. Naintindihan niyo po? Ganon din sa Diyos. Tayong mga tao, iba-iba yung nagagawang kasalanan. May iba, nasa bahay lang, hindi naman lumalabas, hindi naman chismosa. Yung iba, mamamatay tao. Yung iba, magnanakaw. Pero pag tininan tayo ng Diyos, pare-pareho lang tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Hindi pinag-uusapan yung dami ng kasalanan. Ang issue, galing ka kay Adan. At dahil galing ka kay Adan, ipinanganak kang makasalanan. At dahil ipinanganak kang makasalanan, kailangan mong maligtas. Naintindihan niyo po? Sure? Tinawag po tayo ng Diyos na uod at bulati. Nabasahin ko? Job chapter 25, verse 4 hanggang 5. Tingnan niyo pong maigi. Sabi dito, paano ngang magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos? O paanong magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Nakakita na kayo ng uod? Anong pakiramdam nyo pag nakakita kayo ng uod? Kadiri. Kunyari, liguin ko yung uod. Okay sa inyo? Kahit liguin ko ang uod, kahit lagyan ko yan ng lipstick, kahit ilotion ko pa yan, gusto nyo? Ayaw. Bakit? Kahit anong gawin niya sa sarili niya, uod pa rin siya. Naintindihan niyo po? Kadiri pa rin siya sa mata natin. Tama po ba? Tayong tao, ang sabi ng Diyos, kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Maring isipin niyo, Lord, grabe ka naman. Ang bagsik mo naman, Lord, bakit mo naman po kami tinawag na uod at bulati?
Tinawag tayong uod at bulati dahil nakatingin ang Diyos sa ating puso, hindi sa panlabas na anyo. Kahit mukha kang anghel, yung puso mo sa mata ng Diyos, napakadumi. Naintindihan niyo po? Kaya huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. Tingnan mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Kasi kung ikukumpara mo ang sarili mo sa iba, pwede mong sabihin, mas mabuti ako kumpara sa kapitbahay ko. Pwedeng ganun. No? Ang sabi ng Biblia sa'yo, eto, Awit chapter 40, verse 12. Sapagkat pinaligiran ako ng kasamaang di mabilang. Inabutan ako ng aking mga kasamaan hanggang sa ako hindi makakita. Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo, nang hihina ang aking puso. Kasamaang di mabilang. Ang dami. Ano sabi? Sila'y higit pa kaysa mga buhok ng aking ulo. Yung kasalanan mo daw, mas marami pa sa bilang ng buhok mo. Imagine niyo yan. No? Ang dami mong kasalanang nagawa, no? Sa buong buhay mo. At lahat yan natatandaan ng Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umaabot hanggang sa langit. At natatandaan ng Diyos ang kanyang kasalanan. Tandaan niyo po ito, no? Meron kayong kasalanang nagawa na nakalimutan niyo na. Yung Diyos, natatandaan niya po iyon. Kaya maaaring sa isip mo, ay, okay na ako, ligtas na ako kasi matagal na yun. Hindi po. Kahit yung kasalanan na nagawa mo noon at noon, alam ng Diyos kung ano yun. At haharap ka sa hukuman ng Diyos. Kaya pag-isipan natin, ano? Oo, makasalanan tayo. Pero ano yung daang patungo sa Diyos? May mga nagsasabi, sundin daw yung 10 utos, makakapasok na sa langit. Nasusunod ko kaya ang 10 utos ng Diyos? No? So, may kasalanan kayo o wala? Meron, di ba? So, ano yung kasalanan mo? Anong kasalanan mo? Pag sinabing kasalanan, ang ibig sabihin, paglabag sa kautusan. Sa Biblia, maraming utos. Pero yung 10 utos, yan yung kumakatawan sa lahat ng kautusan. Pag-uusapan natin ngayon yung 10 utos. Bago tayo magpatuloy, ulitin ko yung sinabi ko kanina. Pag nasagasaan yung pinaniniwalaan nyo, at sinabi ng Biblia ang mali yan, alisin nyo yan. Ikinukuri kayo ng Diyos sa mali gamit ang kanyang salita. Kasi tayong tao, nabuhay tayo, lalo na tayo mga Pilipino sa mga tradisyon. Ang isip natin, yun na yung tama. Kasi yun yung sinusundan ng mga ninuno natin. Pero hindi natin alam yung Biblia. Minsan, nagsisimba ka, wala ka naman talagang dalang Biblia. No? Ngayon, pag-usapan natin 10 utos. Yung 10 utos, ang tanong, sa ulado nyo ba? Memorize nyo? Yung totoo, memorize nyo o hindi? Kung hindi, paano mo susundin ang isang batas na hindi mo alam o hindi mo naman naintindihan? Maraming tao, yung 10 utos, ginagamit nila itong paraan para makapasok sa langit. Sinusunod yung 10 utos, kagaya niyang una, no? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, no? Sa harap ko. Huwag kang gagawa ng mga inukit na larawan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang maging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag kang mag-iimbot. Pakinggan niyo po, i-connect niyo yung sarili ninyo. Nasusunod ko ba ang 10 utos ng Diyos? Ito ba ang paraan upang maligtas? Kasi sinisikap itong sundin ng maraming tao at inisip nilang paraan ito upang maligtas. Iisa-isahin natin, pakiusap, tingnan niyo pong maigi. Ano una? Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano yung pwede mong maging Diyos? Yan yung mga bagay na inuuna mo sa buhay mo kaysa sa tunay na Diyos. Ano yun? Halimbawa, sa isip mo na lang palagi ay pera. Hindi ka mapakali, pagising mo sa umaga, pera, halos maghapon, pera, kahit natutulog ka, pera. Ang Diyos mo, pera na. Yan na yung sinasamba mo. No? Yan na yung laging inuuna mo.
Wala kang time sa tunay na Diyos. Yan ang Diyos mo. Minsan, bilang pastor, sa church, nakakausap ko, yung mga miyembro. Sister, bakit wala ka nung linggo? Pastor, ang dami ko pong mga labahan. Hindi po ako nakaalis. Okay po. Pero sana po, maka-attend na kayo sa linggo kasi mas mahalaga po yung salita ng Diyos. Kinalingguhan ulit, nawala siya ulit. Tinanong ko, ano pong nangyari? 2 linggo na po kayong wala. May labahan po kasi, hindi ko po talaga maiwan yung labahan. 1 buwan na, lagi siyang wala. Ang lagi niya ng dahilan, labahan. Ang tanong, sino na ang Diyos niya? Labahan. Bakit? Yun na yung laging inuuna niya. Yung labahan po, mahalaga o hindi? Mahirap po ba yung tanong? Yung totoo, mahalaga o hindi? Nahati, may mahalaga, may hindi. So sabihin natin, mahalaga. Bakit? Pag hindi kayo naglaba, wala kang isusuot. Mamumroblema ka. Tama po ba? Ibig sabihin, kailangan maglaba. Kailangan tapusin ang paglalaba. Tama po ba? Yung Diyos, mahalaga o hindi? Mahalaga. Labahan, mahalaga. Kailangan maglaba, wala kang isusuot. Yung Diyos, mahalaga din. Pero sino ang number 1? Sino? Diyos. Dapat yung Diyos. Ang problema, hindi. Ginagawa mo puro kalabahan. So, nababaliktad. Ang Diyos mo na, ang number 1 mo na, labahan. Yun na yung Diyos mo. Naintindihan niyo po? Ba't wala ka? Ba't wala? Di ka yung anak ko po kasi, laging hadlang yung anak. Ang sino ng Diyos mo? Yung anak mo. Naintindihan niyo po? Kung ano yung inuuna mo higit kaysa sa Diyos, yun yung Diyos mo, gaya ng pera. No? Yan yung pinakamalaking relihiyon sa mundo, pera. No? Kailangan mag-ingat tayo dyan. Kailangan i-check ninyo. No? Akala mo, nasusunod mo. Nasusunod nyo yan? Hindi. Marami kang Diyos-Diyosan. Suriin mo sa sarili mo, marami kang mga Diyos-Diyosan sa sarili mo. No? Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Inukit na larawan. Huwag kang gagawa. Bakit huwag gagawa? Unang-una, sino lumikha sa tao? Sino pong lumikha sa atin? Diyos. Kaya sinabing huwag kang gagawa kasi tayong nilikha ng Diyos ay hindi pwedeng gumawa ng Diyos. Kasi nilikha lang tayo ng Diyos. Kung gagawin mo yan, hindi na yan pwedeng maging Diyos. Kasi pag sinabing inukit na larawan, kagaya ng mga nakita niyo sa picture, yan po ay kahoy, ito po ay bato at gawa sa simento. Kahoy, gaya niyan. Ha? Gaya nito, ito po ay bato, semento. Gawa yan ng kamay ng tao. Hinulma ng kamay. Hindi siya pwedeng maging Diyos, nasasambahin ng tao, luluhuran ng tao, magdadasal ka sa Kanya. Kasi gawa lang po yan ng kamay natin. Pag sinabing God, alam niyo po yung God, salitang Diyos, sa Biblia, yung Diyos. Pag ginamit mo yung salitang Diyos sa Biblia, yung Diyos ng Biblia, kaya niyang gawin ang lahat. All-powerful. No? Omniscience. Omnipotent. Kumbaga, alam niya ang lahat ng bagay, nasa lahat ng lugar. Wala kang maitatago sa Kanya. Naintindihan niyo po? Yung mga katangiang yun ay tanging sa tunay na Diyos mo lang matatagpuan. Unlimited knowledge. Sa tunay na Diyos mo lang ay matatagpuan. Tayong tao, pag may hindi tayo alam, anong tinatanungan mo? Google. Minsan, high-tech na, may AI na. No? Nag-google. No? And then, sasagutin ka. Yung Diyos, may pinagtatanungan ba ang Diyos? Wala. Bakit? Siya ang wisdom mismo. Siya ang source ng wisdom. Ngayon, kung tatawagin mong Diyos ang bagay na ito, ginawa ng kamay ng tao, may utak ba siya? Sorry po ha, sa term na ginagamit ko kung ginagawa niyan. Kasi, hindi po ito biblical. Hindi siya nakakalakad. Hindi siya nakakapagsalita. Kaya hindi siya kanya pwede yung salitang Diyos. Rebulto po iyan. Ano po?
Sabi ng Biblia, tingnan ninyo, para hindi po kayo maligaw, no? Pinag-aaralan po natin ay katotohanan. Kailangan ko sabihin ito sa inyo. Kung naniniwala kayo dito, medyo masakit yan. Pero mas makakabuti sa inyo pag naintindihan ninyo. No? Sabi ng Biblia, Isaiah chapter 44 verse 13. Sabi, ang karpintero ay naguunat ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan iyon ng lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam at tinatandaan ng mga kumpas. Hinuhugisan niya ito ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao upang manirahan sa bahay. Isaiah 44:17. At ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan. Kanya itong niluluhuran at sinasamba. Dinadalangin at nagsasabi, iligtas mo ako sapagat ikaw ay aking Diyos. Gaya ng ginagawa nito ito. Hindi yung tinatawag na Santo Papa, sorry ha. Sabi, ano sabi? Niluluhuran. Gaya nito. Sinasamba, dinadalangin, nagpe-pray. Ano man sabi sa Isaiah 46:7? Ipinapasa nila iyon sa balikat. Dinadala nila iyon. Inilalagay nila iyon sa kanyang lugar. At iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Wala siya magagawa. Pero tayo, kahit tayo mga Pilipino medyo tradisyonal. Pag may mga ganyan sa bahay, huwag niyong alisin yan, mamalasin tayo. Yun yung naka-isip natin. Pag inalis mo, mamalasin ka. Pero ano ang totoo? Yung tradisyon o yung Biblia? Napatunayan natin ang Biblia ay totoo. Masakit to. Pero kung sinasabi ng Biblia ang alisin mo, kailangan mo po yung alisin. Kasi sabi ng Biblia, tingnan ninyo, Jeremiah chapter 10 verse 5, ang dami pong resibo. Sila ay gaya ng mga panakot uwak sa gitna ng taniman ng pipino. Hindi sila makapagsalita. Kailangan silang pasanin sapagkat hindi sila makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon, sapagkat sila hindi makakagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Mana pa, sila'y pawang hangal at mangmang. May maituturo ba ang mga Diyos-Diyosang kahoy? Sila'y walang magagawang masama. Sabi, sila'y hindi makakagawa ng masama, ni wala ring magagawang mabuti. Hindi ka mamalasin yan. Kasi sinunod mo yung salita ng Diyos, ba't ka mamalasin? Ang mamalasin ka kapag nandyan yan sa'yo. Bakit? Yan ay ayaw ng Diyos. Kahangalan daw po iyan. Yan po ay negosyo. Sorry sa term, pero ibinebenta po kasi iyan. Pag nagawa, ay bebenta. Hindi mo naman pwedeng presyuhan ang tunay na Diyos. Gawa po yan ng tao, nininegosyo po iyan. Ang sabi ng Biblia ay ano? John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ako po, nung una pa lang, hindi pa ako pastor, nakikinig ako, gaya nyo ako nakaupo dyan, pinaniniwala ako dyan. Pero nung chinek ko po ang Biblia, mali nga, wala sa Biblia. Kaya pumunta ako sa katikista. Katikista, alam nyo ang katikista? Nagtuturo. Sabi niya sa akin, Iho, hindi natin siya sinasamba. Kapag mahal mo ang isang tao, dapat may picture ka sa wallet mo. Picture lang yan, para makita yung mukha. Maalala mo siya. Ano ang sabi ng Biblia? Tingnan ninyo. Isaiah 42 verse 8. Ako ang Panginoon. Iyon ang aking pangalan. Hindi ko ibibigay sa iba ang aking kaluwalhatian o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Larawan, kahit picture na inanyuan. Wala po yan. Ayaw ng Diyos niyan. Kasi hindi niya ibibigay yung glory niya sa mga bagay na yan. Ang Diyos ay Espiritu. Ngayon, kung ginagawa mo yan, nakikiusap po ako sa inyo, huwag nyo na yung gawin. Basahin nyo po ang Biblia. No? Nangyayari po yan dahil wala tayong alam sa Biblia. Pero pag nalaman ninyo, ang daming Bible verse tungkol dyan na ayaw ng Diyos. Kaya yung pangalawang utos, nalabag. Ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Lagi mong binabanggit,
Oh my God. Sinasabi mo, oh my. Yan. O kaya may kaaway kasi, bahala na sa iyo ang Diyos. Ipinagpapasa Diyos na kita. Sa Amerikano naman, Jesus Christ. May ganun sa mga kano. Bakit? Pag sinusumpa nila ganun, kasi si Jesus Christ ipinako. Parang gusto nila, ipako ka gaya ni Jesus. Ginagamit nila sa pagmumura. Pero sabi ng Biblia, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Nabanggit niyo na ba ito o hindi? Po? Opo. No? Nabanggit na. Bakit hindi pwedeng gamitin? Lagi kong binibigay halimbawa, kunyari, yung tatay nyo. Okay lang ba magsigaw-sigaw ko gamit ang pangalan ng tatay nyo? Kunyari, sa bahay nyo, nandyan yung mga bisita nyo. Ang pangalan ng tatay mo, Jose. Ngayon, may mga bisita yung tatay mo niya, yung mga kaibigan. Ikaw sigaw ka ng sigaw, oh, Jose! Jose! Jose, Jose! Matutuwa ang papa mo? O subukan nyo, pag uwi nyo, mapapalo kayo ng tatay nyo. Huwag nyo nang subukan. Baka ako pa masisi. Sabi po nung pastor, banggitin daw po yung pangalan ng tatay. Hindi po pwedeng laro-laruin yung pangalan ng tatay. Kasi pag narinig ka ng tatay mong ginagamit mo yung pangalan niya, papaluin ka niya. Bakit? Tatay mo yan Wala ka respeto. Tama po ba? Ganon din sa Diyos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan kasi ang pangalan ng Diyos ay banal. Pero minsan, oh my, ginagamit mo palagi. Nalabag mo na yung ikatlong utos ng Diyos. Ikaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ano ba yung Sabat? Yung Sabat, from Friday sunset to Saturday sunset. During Sabat, hindi ka allowed na magtrabaho. Halimbawa, pupunta ka sa eskwelahan, pupunta ka sa bukid, pag nagtatrabaho, kasalanan yan. Hindi ka pwedeng lumabas. No? Sabi ng Biblia, tingnan niyo. Exodus 31:15, 6 na araw na gagawin ang gawain. Subalit ang ikapitong araw ay Sabat ng taimtim na pagpapahinga, banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat, walang salang, papatayin, death penalty. Kung yan po yung ginagawa ngayon, ubus na tayo lahat. No? Hindi po yan nasusunod. Ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Maging tapat kayo sa mga bata. Lagi niyo bang ginagalang ang inyong mga magulang? Sa mga magulang naman, nung bata po kayo, 100% po ba ginalang ninyo ang inyong mga magulang? Hindi. Totoo po yan, hindi. Pero ano sabi ng Biblia? Mateo 15 verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Death penalty. Siguro kung nangyayari din yan ngayon, ipinapatubad yan sa Pilipinas, ubus na rin tayo. Bakit po? Inutusan ka lang ng nanay mo, bumili ng suka, nagsimangot ka na. Nagdabog ka na. Nasunod o hindi? Hindi. Pero yung mga tao, sinisikap nilang, makakapasok ako sa langit, sundin ko yung 10 utos. Hindi naman po yan nasusunod. Pero sinisikap ng taong sundin. Ika-6 na utos, huwag kang papatay. Nakapatay na ba kayo ng tao? Kung nagpalaglag ka kagaya nito, pumatay ka na ng tao. Yan. Abortion. Sabi ng iba, Pastor, hindi pa po ako nakakapatay ng tao kasi sa bahay lang po ako, mabait po ako, hindi nga po ako nagagalit Alam niyo po sa Biblia, kahit hindi ka pumatay ng literal, na pinatal mo yung tao, nagalit ka lang sa kapwa, pumatay ka na ng tao. Nagalit. Tinanong ko kayo kanina, nagalit ka o hindi? Sabi mo, nagalit. Ilang beses sabi niyo, madami. Ibig sabihin, marami ka nang napatay sa batas ng Diyos. Tingnan ninyo. Tingnan niyo ito. Unang Juan, chapter 3, verse 15, sabi, ang sino mang napupuot, pag sinabing napupuot, nagagalit. Ano po? Sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Kapatid, kapwa. Nagalit na kayo o hindi? Nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi na nanatili sa sinumang mamamatay tao. Yun daw napupuot, nagalit. No, halimbawa, tingnan nyo sa picture, nakatawad naman sila, wala namang problema.
Pero sa isip nitong isa, patawa-tawa pa, nagsalita ako sa akin na hindi maganda, papatayin kita. Pero nakatawa siya. Sabi naman ng isa, humiram ka sa akin ng pera pero hindi mo binayadan. Kung may baril ako na walang tunog, binaril na kita. Sa isip nila, nagagalit sila. Pero normal, sa labas, hindi. Pero sa puso, galit. Ano yan sa mata ng Diyos? Pumatay ka na ng tao. Kunyari, naglalakad kayo dito, kanina pataas. Nakita mo yung kinaiinisan mo, sabi mo, ayan na naman yung kinaiinisan ko. Naku, nakatabi ko pa. Pumapatay ka na ng tao niyan. No? Sa batas ng Diyos. Naintindihan niyo po? So, ano sa palagay ninyo? Okay pa ba? O makasalanan ka? Makasalanan o hindi? Opo. Ang dami. No? Sabi sa Mateo 5:22, tingnan ninyo, ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. At ang sino man magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino man magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Ulol ka. Hindi mo ba nasabi yung salitang ulol ka? Nako po, sa Pilipinas po, lagi po ito sinisigaw. Minsan, wala pang almusal. Maririnig mo ito sa kanto, sa bahay. Pero ano sabi ng Biblia? Ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Pero yung iba, yung pagmumurang yan, laging sinasabi. I-check nyo po sa sarili ninyo. No? Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa raka pagmumura, masamang salita. Hindi pa ba kayo nagmura kahit isang beses sa buong buhay nyo? Nagmura. No? Nasusunod? Hindi. Hindi po nasusunod yung 10 utos. Nasa 6 pa lang po tayong utos, wala ka pang tumatama kahit isa. 7 utos. Huwag kang mangangalunya. Sa batas natin, ang pangangalunya, may asawa ka, iniwanan mo yung tunay mong asawa, naghanap ka ng kabit. Pangangalunya po yan. O kaya, kasal ka, di ba? Iniwanan mo yung asawa mo. O kaya hindi kayo kasal, nagsama kayo. Pangangalunya na yun. O kaya, magkarelasyon kayong dalawa, boyfriend, girlfriend. No? May sexual na nangyari sa inyo, pangangalunya po yan. Sabi ng iba, pastor, mabait po ako. Sa bahay lang po talaga ako, pastor. Pero niya itong lalaking ito, sa picture. Yung lalaki, normal naman ang mukha niya, maamo, gwapo. Pero nung may dumaan po na magandang babae sa harap niya, sa puso niya, may laway na. Bakit kaya siya naglalaway? Ano na siya? No? Nagnanasa na siya. Wala naman siyang ginagawa. Pero sa isip niya, nandun na sa isip niya, yung pagnanasa, yan po ay pangangalunya. Ang akala nyo, yung nangangalunya lang, yung may asawa, iniwanan yung asawa, nangaliwa. Hindi po. Kahit wala kang asawa, nagnasa ka. Ang sabi ng Biblia, Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangalunya sa kanyang puso. Yun daw tumitingin. Kahit wala kang ginawa, tumingin ka tapos nagnasa ka, anong kasalanan mo? Pangangalunya sa kanyang puso. Lagi ko itong example kasi ang mundo natin, punong-puno na ng pangangalunya. Alam niyo po ba? Yung mundo natin ngayon. Dahil sa internet, yung mga tao nangangalunya araw-araw. Ikaw ba naman pagbukas mo ng social media, may mga babae nagkikimbot-kimbot. Minsan po sa Facebook, nakapost yung mga babae. Ngayon, bigla magko-comment yung mga lalaki. Hawak-hawak ng babae yung baso, umiinom ng magandang babae, comment ng mga lalaki, sana baso na lang ako. Ano, bakit gusto mong maging baso? Tao ka. Ano bang maisip? Tao o baso? Iba na yung isip ng tao ngayon. Bakit niya gusto maging baso? Ano bang baso? Gamit lang yun eh. Pero dahil sa pangangalo niya na, nakadikit lang siya sa labi ng magandang babae, maging babaso na daw siya. Iba na po yung takbo ng mundo ngayon. No? Ganon din po sa mga babae. Yung machong Koreano, nakaganon. May halaman dito. Sabi ng mga babae, sana halaman na lang ako. Gusto ko naman ngayon, halaman, hindi na baso.
Napapansin nyo? No? Nakikita nyo o hindi? Marami pong ganyan. No? Yung ating mundo, punong-puno na ng pangangalunya, hindi lang napapansin ng tao. Bakit? Akala nila, normal lang yun. Kasi hindi naman alam yung salita ng Diyos. Yung mag-comment ng mga ganun, kalaswaan, mag-post ng mga ganyang kalaswaan, ay okay lang. Bakit? Hindi nila alam yung Biblia. Pero makikita nyo ngayon, tumingin lang, nangalunya ka na. At nalalabag mo yan araw-araw. Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Ang sabi ng Biblia, no? Yung pagnanakaw, pagkuha ng bagay na hindi sa iyo. Sabi ng Biblia, 1 Corinto chapter 6 verse 10, mga magnanakaw, number 1, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o mga manggagansyo, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sino? Magnanakaw. Balikan nyo nung bata pa kayo. Hindi ba kayo nangupit kahit piso sa nanay at tatay nyo? Inutusan ka ng nanay mong bumili ng suka, pagbalik mo, kulang na yung sukli. Kinupit mo na. Pangungupit ay pagnanakaw, kasalanan din yan. Sabi ng Biblia, Kawikaan 28 verse 24, ang nagnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina at nagsasabi hindi ito masama ay kasamahan ng maninira. No? Nalabag mo na iyan. Ikasyam na utos. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Kanina, nabanggit na natin ito. Nalabag mo na yan. Pagsisinungaling. Ano po? Sabi sa Awit 101 verse 7, walang taong gumagawa ng pandaraya ang tatahan sa aking bahay. Walang taong nagsasalita ng kasinungalingan ang mananatili sa aking harapan. Pero lahat, nagsinungaling na. Nalabag na po iyan. Anong gusto kong sabihin? Sinisikap nating sundin yung 10 utos. Hindi yan ang paraan para makapasok sa langit. Sinisikap mong sundin yung 10 utos. Hindi mo naman nasusunod. Ika-10, huwag kang mag-iimbot. Yan yung meron ka na, naghahangad ka pa ng higit at higit pa, hindi ka nakukontento kung anong meron ka, pag-iimbot. Gusto mo mas marami pa. Gusto mo higit pa, hindi ka nakukontento. Dahil dyan, nagkakaroon ka ng sobrang pagnanasa. At dahil nagnanasa ka, dyan pumapasok yung mga kasalanan. Ulitin ko kanina. Santiago, chapter 1, verse 15. At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Nasusunod niyo yung 10 utos o hindi? Paano kami magsabi, Pastor? Nasunod ko po ang 9. Isa lang po ang hindi ko nasunod. Pwede ba yon? Meron sa inyo 9 nasunod? Wala. Pero ipagpalagay natin kunyari, ipilit nyo, Pastor, nasunod ko po ang 9, isa lang ang hindi. Sabi ng Biblia, Santiago chapter 2 verse 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Isa lang hindi mo masunod. Lumabag ka sa isa, ay ano daw? Nagkakasala sa lahat. Isa lang hindi mo masunod, baliwala na yan. Ano dapat? Dapat lahat. Kaya ba lahat? Hindi. Mataas po yan. Ang tawag dyan, standard ng God. Kaya, isa lang, hindi mo masunod, laglag ka na sa impyerno. Pero hindi po isa lang eh. Lahat po yan, hindi nasusunod. No? Pakiusap, isipin ninyo yung kaluluwa nyo. Sinasabi ng Biblia, makasalanan ka. At dahil makasalanan ka, patungo ka po sa impyerno. Yung oras na ito, hindi ito panahon para magbiro at mag-joke-joke-joke. Dahil pag ikaw umuwi, hindi ka na nagising bukas, nalaman mo lang yung sakit mo, hindi mo alam yung gamot. Kaya kung iniisip, kung naiintindihan mo ang sinasabi sa iyo ng Biblia, ikaw ay isang makasalanan, kailangan mong maligtas. Pinapakita sa atin ng Biblia. 10 utos, sinisikap mong sundin, hindi mo naman nasusunod. So ang tanong, bakit ibinigay ng Diyos ang 10 utos? No? Hindi naman pala natin nasusunod. Bakit meron yan? Bakit may kautosan? Gayong hindi naman nasunod yan. Yun pong 10 utos,
hindi yan ang binigay ng Diyos na paraan para makapasok sa langit. May ibang paraan para makapasok sa langit, hindi ang 10 utos. Pero bakit may 10 utos para saan? Sabi ng Biblia, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Hindi ka magiging ganap dyan. Ngayon, bakit ibinigay? Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sa pamamagitan ng 10 utos, makikilala mo yung kasalanan. Nakilala mo ngayon, magnanakaw ka pala. Nalaman mo, mangangalunya ka pala. Akala mo kanina hindi ka mamamatay tao ka pala. Naintindihan niyo po? So anong purpose ng 10 utos ng law? Bakit may law? Para yung stethoscope. Yung stethoscope, hindi nakakagamot. Pang-examine ito. Para malaman mo yung sakit, bibigyan ka ng reseta ng doktor. O kaya, uoperahan ka. Yun pong stethoscope ay hindi gamot. Pang-examine lang ito para malaman yung sakit mo. At pag nakita na yung sakit, bibigyan ka ng gamot. Naintindihan niyo po? Ganun yung 10 utos, pang-examine. Nalaman mo, nagsasabi yung 10 utos, makasalanan ka, kailangan mong maligtas. Parang salamin. Yung salamin, pagising mo sa umaga, haharap ka sa salamin. Yung salamin, hindi yung nakakalinis na mukha. Yung salamin, ipinapakita sa'yo ng salamin, madumi ang mukha mo. Pang-examine lang yan, maghihilamos ka. Yung 10 utos, nagsasabi, makasalanan. Ano yung kasalanan? Nagsasabi yan, makasalanan pala ako. Dahil makasalanan ako, papunta ako sa hatol ng Diyos sa impyerno. So, kailangan ko maligtas. Para maligtas, hindi yung 10 utos yung kailangan ko. Ang kailangan ko si Jesus. Naintindihan niyo po? Si Jesus yung paraan para maligtas, hindi yung 10 utos. Kaya dapat malaman mo sino si Jesus, ano yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Pero yung Jesus na yan, sa susunod pa natin pag-aaralan. Mahalaga muna ngayon, malaman mo yung sakit mo. Ano yung sakit mo? Kasalanan. Naintindihan niyo po? Kaya nga kung sinisikap mong sundin, sabi ng Biblia, ang lahat ng nananangan sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Yun daw sumusunod dyan, nasa ilalim ng sumpa, kung yan ang ginagawang paraan para makapasok sa langit. Bakit? Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat na nasusulat sa aklat ng kautusan. Bakit nasa sumpa? Kasi sinisikap mong sundin, hindi mo naman kayang sundin. Kung susundin mo yan, dapat perfect mo yan. Hindi mo naman pumape-perfect. Naintindihan niyo po? Kaya hindi tayo mapapawalang sala dahil sa kautusan. No? Galatia chapter 2, verse 16, sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Kaya lahat ng ginagawa natin, no, gawa, kautusan, hindi yan makapagliligtas sa atin. Dapat maintindihan nyo. Yung ating kasalanan ay hindi mabubura ng paggawa ng mabuti. So bakit natin pinag-uusapan yung kasalanan? Kasi mayroon pong paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. Meron bang paghuhukom pagkatapos ng kamatayan? Sa Biblia po, meron. Maaari ngayon meron katwiran pa rin. Saka na lang, pastor, malakas pa naman ako eh. Pwede po ba, absent muna ako bukas, saka na lang? Sabi ng Biblia, tingnan ninyo. May paghuhukom. Ecclesiastes chapter 9 verse 12 sabi, sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Tingnan niyo po sinabi ng Biblia. Sabi yan, hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Hindi mo alam ano mangyari bukas eh. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Hindi. Wala nakakaalam, di ba? Diyos lang nakakaalam. Ngayon sabi, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag. Anong ibig sabihin? Yun pong ibon, napakalawak ng himpapawid, nahuhuli yan sa bitag. Patay siya. Yung isda, napakalawak po ng dagat. Pero kahit napakalawak ng dagat, nalalambat siya. Ang sabi ng Biblia, gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Yung kamatayan mo, yung isda, yung ibon, bigla dumarating yung kamatayan, hindi niya alam. Yung isda, ganun din, kahit malawak yung dagat. Yung tao daw nasisilo sa masamang kapanahon, ano yun? Yung sudden death.
yung biglang kamatayan. Naalala nyo nung unang araw? Tingnan nyo ulit ngayon. Yung biglang kamatayan, no? Yan. Yung lalaki, tama naman yung dinadaanan niya, no? Pauwi na siya ng bahay, pero tingnan ninyo. Dumating sa kanya yung biglang kamatayan. Sudden death. Anong sabi ng Biblia? Gaya ng ibon nahuhuli sa bitan. Isda nahuhuli sa lambat. Ganun ka rin. Pwedeng mamaya, hindi ka na magising. No? Naglalakad ka lang, hindi mo alam. Na-stroke ka na o ano na nangyari sa'yo. Yung ating kamatayan, pwedeng dumating sa atin ng bigla. Yung biglang kamatayan. And then, pag namatay ba tayo, yun na ang katapusan? Kung yun ang katapusan, pwede nyo nang gawin lahat ng gusto nyo sa buhay nyo. Kung ang kamatayan ang katapusan, magpakasaya ka na habang nabubuhay ka. Pero ano ang Biblia? Tingnan ninyo. Tingnan nyo pong maigi ang Biblia. Hebreo chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Itinakda ang mamatay na minsan, pero pagkatapos nito, paghuhukom. Yan yung seryosong problema na dapat nating malutas. Yung judgment sa kasalanan. Paghuhukom sa kasalanan. Tayong tao ay ipinanganak na makasalanan. Bago ka mamatay, dapat malaman mo yung paraan paano ka maliligtas. Ngayon, pag hindi ka naligtas, haharap ka sa hukuman ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Ano yun? Isa-isa tayong tatayo sa harapan ng Diyos. Kung hindi nalutas yung kasalanan mo, guilty ka, ikaw mismo maglalakad papunta sa impyerno. No? Ano yung paghuhukom? Ito po. Bawat isa'y tatayo sa harapan ng Diyos. Tandaan mo ito. Mayroong aklat ng buhay at Biblia. Hahatulan ng bawat isa ayon sa Biblia. Yung puso, isip, gawa, buong buhay, hahatulan. Bawat may sala, itatapon sa lawa ng apoy. So may sala kayo o wala? Makasalanan o hindi? Tandaan niyo ito. Ibig sabihin, ngayong gabi, ang kapalaran mo, papunta ka sa impyerno. Kasi makasalanan ka. Yan yung sinasabi ng Biblia. No? Kailangan maintindihan niyo yung mensahe. Sinasabi ng Biblia, makasalanan ka, kailangan mong maligtas. Dahil pag hindi ka naligtas, haharap ka sa hukuman ng Diyos. May pagkakaiba, yung hukuman ng mundo at hukuman ng Diyos. Dito sa mundo, hahatulan ka sa pamamagitan ng gawa. Ano yon? Nagnakaw ka, pumatay ka, saan ka mapupunta? Kulungan. Kung mag-isip ako ng masama sa inyo, hindi ako makukulong. Kasi yung batas dito sa lupa, gawa lang. Gawa. Hindi kasama yung isip at puso. Sa batas ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, yung Biblia gagamitin. Yung gawa, yung puso, yung nasa isip mong mga kasalanan, lahat yan ay hahatulan sa impyerno. Pag-isipan mo ito. Papunta ka sa impyerno. Lahat ng kasalanang nagawa mo, dadalhin ng Diyos sa paghuhukom. Lahat. Tingnan nyo ito. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Pati ang bawat lihim na bagay. Ano yung lihim na bagay? Lihim na kasalanan. Meron kang kasalanang nagawa na ikaw lang ang nakakaalam o dalawa lang kayo. Pagharap mo sa Diyos, lahat ng yan, hahatulan ka ng Diyos. Meron maaari, patuloy ka pa rin sa kasalanan, tahimik lang ang Diyos. Kasi wala pa naman sa hukuman ng Diyos. Ngayon, kahit nagkakasala kayo minsan, parang okay lang. Kasi tahimik lang ang Diyos. Ang singilan, pagharap nyo sa Kanya. Tingnan ninyo. Awit chapter 50, verse 21. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. Iniisip mong ako'y gaya mo, ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Sabi ng Diyos, ako'y nanahimik. Bakit? Tahimik lang po ngayon ng Diyos. Kaya akala mo, okay lang gumawa ng kasalanan. Okay lang, hindi ka maligtas. Pero nasabi ng Biblia, ngunit ngayoy, yung ngayoy,
Hindi yan yung ngayon. Yung ngayon, pag nakatayo ka na sa harapan ng hukuman ng Diyos, yun. Ay ano daw? Ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Ito na yung ngayon, pag nandun ka na sa harap ng Diyos. Ito ka, lahat ng kasalanang nagawa mo sa buong buhay mo, ipapakita sa iyo ng Diyos. Ipapaalala sa iyo. Kahit yung mga itinatago mong kasalanan sikreto, ikaw lang ang nakakaalam, nakikita yan ng Diyos. Wala kang maitatago. Nakakahiya po yan. Nakakahiya. No? And then, maglalakad ka. Papunta doon sa impyerno. No? Meron pong hukuman ang Diyos. No? Nakalagay po sa Biblia. Tingnan nyo ito. Babasahin ko. Apocalypse chapter 20, verse 11, no? Hanggang 15. Sabi, at nakita ko ang isang malaking tronong puti, at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan, at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono. Binuksan ang mga aklat, Biblia, kasi 66 books. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Yan yung Biblia. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. No? Pag wala yung pangalan mo sa aklat ng buhay, itinapon sa lawa ng apoy. Yan yung impyerno. So tatanungin ko kayo, ayon sa Biblia, sa palagay ninyo, makasalanan ka o hindi? Makasalanan. Kung naiintindihan mo yung kalagayan mo ngayong gabi, kailangan mong maligtas. Ngayon, kapag wala kang pakialam sa sarili mo, sa isip mo, okay na, bahala na akong bahala. Pag namatay ka, kunyari, hindi ka na nagising mamaya, patungo ka sa impyerno. Bakit? Wala ka ng chance. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kung naintindihan mo ito, sinasabi ng Biblia, makasalanan ka. Dahil makasalanan ka, kailangan kang maligtas. Bakit? Dahil may impyerno. Sabi ng iba, wala, ito na yung impyerno. Huwag kayong maniwala sa impyerno. May mga nagtuturo ng ganyan. Ano ang tama? Yung isip natin o Biblia? Tingnan natin ang Biblia. Tingnan niyo po ang Biblia. Mateo chapter 10 verse 28, at huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan niyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Impyerno. Binanggit ng Biblia, may impyerno. Sa impyerno, may pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sabi ng Biblia, babasahin ko, susughuin ng anak ng tao ang kanyang anghel, mga anghel, at titipunin nila sa labas ang kanyang kaharian, at ang lahat ng mga sanhin ng pagkakasala, at ang mga gumagawa ng kasamaan, at itatapon nila ang mga ito sa pugo ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Pugo ng apoy. May pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. May impyerno. No? Hindi po ito masaya. Bad news ito. Sabi ng Biblia, makasalanan ka, papunta ka sa impyerno. Tingnan nyo. Marami pong verse sa Bible tungkol sa impyerno. Kaunti lang tungkol sa langit. Kasi mas maraming babala para wag kang mapunta sa impyerno. Tingnan niyo po. Mateo 25:41. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Doon kayo. Ano pa? Mateo 25:46. Ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ano yung walang hanggang kaparusahan? Yan yung impyerno. Kaya wag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Tingnan niyo po ang Biblia, dahil ang Biblia ang gagamitin ng Diyos pagharap natin sa Kanya. Kaya kung naintindihan mo makasalanan ka, magseryoso kang makinig. Magkaroon ng pusong magnanais na maligtas, tutulungan ka ng Diyos. No? Ano sabi pa? Marcos chapter 9 verse 43. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo,
putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay, kung saan ang kanilang uod hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. Kung yung kamay daw, nakapagpapatisod, putulin. Ano yun? Literal putulin? Hindi. Simple lang po yan. Huwag kang mapunta sa impyerno. Bakit? Yung sakit ng pagputol ng kamay, mas masakit pa yung impyerno. Ano itsura ng impyerno? Ito. Lawa ng apoy at asupre. May apoy na hindi namamatay. May uod na hindi namamatay. Walang kapahingahan araw at gabi. Mananatili yung mapait na alaala. Kadiliman. Walang hanggang pagkahiwalay sa mahal mo sa buhay. At ang pinakamatindi, walang daan palabas. Wala nang pag-asang makaligtas. Ngayon, maging wise kayo. Yung ilang araw na gugugulin mo sa Bible seminar, hindi po yan sayang. Kung papalampasin mo yan, habang buhay, susunugin ka naman sa impyerno. Huwag kayong manghinayang ilang araw na Bible seminar. Yung iba nang hihinayang, ang tagal. Ang tagal naman, nabuburi. Ang tagal naman ng Bible seminaran. Bakit ang haba-haba? Alam niyo po, kahit isang buwan tayo mag-aral ng Biblia, kung pupunta ka naman sa langit, bakit hindi ka maglaan ng oras? Bakit ka magrereklamo sa Diyos kung oras naman to para malaman mo yung daan paano ka makapasok sa langit? Eh kung pinabayaan mo at may impyerno, pupunta ka doon, wala ka nang magagawa. Totoong may impyerno dahil nakalagay po yan sa Biblia. No? May impyerno. Tingnan natin. No? Sabi ng Biblia, sa Apocalypse chapter 14 verse 11, at ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. No? Kaya ulitin ko po, no, yung check-up, yung resulta ng pagsusuri natin sa kalagayan mo. Ayon sa Biblia, ikaw ay isang makasalanan, kailangan mong maligtas. Kasi pag hindi ka naligtas, patungo ka sa impyerno. Naintindihan niyo po? Kung naiintindihan mo po ito, ay dapat gising po kayo. No? Masaya kayo? Yung mga alagad, ay yung mga nangaral po sila Pedro at nakinig yung mga tao, nalaman nilang makasalanan sila, hindi po sila masaya. Kunyari, nagpa-check up ka,
Sinabi ng doktor, may cancer ka. Masaya ka? Anong malala? Cancer o impyerno? Impyerno. Paano kayo magiging masaya sa impyerno kung susunugin ka dyan? Kung sasabihin nyo masaya kayo, hindi nyo naiintindihan yung kalagayan nyo. Takot tayo sa sakit na cancer. Yun pong impyerno, yung kasalanan, mas malala po yan sa cancer. Kasi yung kasalanan, yung cancer, dadalhin kanya sa kamatayang pisikal. Yung kasalanan, magdadala sa iyo sa kamatayang walang hanggan sa impyerno. Ngayon, kung naiintindihan mo yung kalagayan mo, may ganito kang puso. No? Nung nangaral po si Pedro sa mga tao, nakinig yung mga tao, sabi sa Gawa chapter 2 verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Bakit nagtatanong sila anong dapat nilang gawin? Kasi po, nasaktan ang kanilang puso. Kung nalaman mo, ako pala makasalanan, papunta pala ako sa impyerno. Anong dapat kong gawin? Ganon dapat. Kunyari, nagpa-check up ka, sinabi ng doktor, may malala kang sakit. Anong tanong mo sa doktor? Dok, may pag-asa pa ba akong gumaling? Dok, ano pong gamot? Ano pong paraan para gumaling? Ganon po yung tanong mo. Bakit? Concern ka sa sarili mo. Ganon din po dito. Kung naiintindihan mo makasalanan kang papunta sa impyerno, may kirot sa puso. Kagaya ng taong ito, wala siya magagawa, sumigaw. Ito pong taong ito, maya-maya, malulunod siya, hindi siya marunong lumangoy. Nalulunod ka sa dagat ng kasalanan. Ang kailangan mo lang gawin, sumigaw. Humingi ka ng tulong sa Diyos. And then kung hihingi ka ng tulong sa God, tutulungan ka niya. Ganitong puso ang gusto ng Diyos. Awit 86 verse 1 sabi, ikiling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo, sapagkat dukha at nangangailangan ako. Lord, makasalanan po pala ako, sabi ng Biblia, iligtas mo ako, Lord, ayaw ko pong mapunta sa impyerno. Kung hihingi kayo ng tulong sa Diyos, tutulungan kayo ng Diyos. Pero kung pag-uwi nyo sa bahay nyo, nagsiselfon pa kayo, nag-mobile legend pa kayo, nanood pa kayo ng drama at pelikula, isa lang ibig sabihin, hindi nyo na ito naintindihan. Balikan natin yung doktor. Kapag sinabi ng doktor may cancer ka, baka wala kang ganang manood ng TV. Wala kang ganang maglaro ng cellphone. Bakit? Alam mo may cancer ka, may taning ka na. Naintindihan niyo po? Iisipin mo yung kalusugan mo. Iisipin mo yung gamot, paano ka gumaling. May paraan pa ba? Mag-iisip ka. Ganon din dito. Kung naintindihan niyo po na makasalanan ka, sinasabi po ng Biblia, papunta ka sa impyerno. Kailangan mo pong maligtas. Para maligtas, hingiin mo yung kaligtasan sa Diyos, tutulungan ka niya, and then bumalik ka po bukas. No? Sabi ng Biblia, anong dapat kong gawin? Mark 1:15, na nagsasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi. Una, magsisi. Ano yung magsisi? Paano ka magsisisi kung hindi mo inaaming makasalanan ka? Paano mo hihingiin yung kaligtasan sa Diyos kung hindi mo naman inaaming makasalanan ka? Yan po yung pagsisisi. Pagkaunawa, anong kalagayan mo, makasalanan ka. At ano daw? Manampalataya saan? Sa Ebanghelyo. Naintindihan niyo po? No? Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Yung gamot, yung Ebanghelyo. Para maligtas, yung Ebanghelyo ang kailangan nyo. Bukas yung Ebanghelyo. Pero ang kailangan nyo ngayong gabi, bago yung bukas, ay magsisi. No? Pag-isipan natin ito. Paano ang tamang pagsisisi? Kasi para maligtas, kailangan po maunawaan mo muna yung pagsisisi. No? Pag sinabing pagsisisi, U-turn. Pagbalik sa Diyos. U-turn. Papunta ka sa impyerno, nasa mali kang direksyon, dapat iniisip mo, ay nasa mali ako. Ano na ako? Balik na ako sa Diyos. Gusto ko sa langit. Ayoko sa impyerno. Babasahin ko po. Isaiah chapter 55 verse 7 sabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya magpapatawad ng sagana. Ano sabi? Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Hindi sinabing magpatuloy ang masama sa kanyang lakad. Hindi yun pagsisisi. Lisanin ng masama. Nasa mali ako. Ayoko na dito. Balik ako sa Diyos. Manumbalik siya sa Panginoon. Yun po yung pagsisisi. Na-realize mo
makasalanan ka, huwag ka na magpatuloy dyan. Bumalik ka na sa Diyos. Ibig sabihin, ano yun? Paano ka babalik? Yung puso. Kailangan magbago yung puso mo. No? Change of heart. Nakalagay sa Biblia. Tingnan ninyo. Unang Thessalonians, chapter 1, verse 10. Gamitin ko lang verse na ito para ipakita sa inyo yung pagbabago ng puso. Sabi, sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano nyo kami tinanggap, kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Tingnan niyo po sila dati ha, kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan. Saan sila dati? Sa Diyos-Diyosan. Nasa mali sila. Pero nung nasa Diyos-Diyosan sila, mali yun. Anong ginawa nila? Bumaling sila saan? Sa Diyos. Dati nasa mali, itinama nila. Yun yung pagsisisi. Mali, huwag ka na dyan. No? Hindi iyak-iyak. Yung iba umiyak. Yung iba lumuha. Pero hindi naman nagbago yung puso. Meron pong pekeng pagsisisi. Alam niyo po yung pekeng pagsisisi? Bigyan ko yung halimbawa, si Paraon. Sabi sa Exodus 9:27, ang Paraon ay nagsugo at ipinatawag si ng Moises at Aaron. At sinabi sa kanila, ako'y nagkasala sa pagkakataong ito. Ang Panginoon ay matuwid samantalang at ako, ang aking bayan ay masama. Sabi niya, ang Panginoon, ako'y nagkasala. Inamin niya. Para nagsisi siya. Pero ang totoo, hindi naman nagbago yung puso. Nung maganda na yung sitwasyon, sabi dito, muli siyang nagkasala at nagmatigas ang kanyang puso, pati ang kanyang mga lingkod. Ang puso ng Paraon ay nagmatigas. No? Nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang bayang Israel. Ano sabi? Siya'y nagkasala, nagmatigas ang kanyang puso. Walang pagbabago sa puso. Nalaman mo makasalanan ka, okay lang sa'yo? Hindi. Kung alam mo yung kalagayan mo, papunta ka sa impyerno, yung puso mo magbago, ayoko sa impyerno. Hindi po yan masaya. Tingnan nyo. 2 Corinthians 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan. Kalungkutan. Malungkot ka. Papunta ka sa impyerno. So anong kailangan mo? Anong bunga nito? Dahil papunta ka sa impyerno, pagsisisi, ayoko na dito. Gusto ko maligtas. Sa Diyos ako. Naintindihan niyo po? No? Kaya hindi ko minsan, may mga tao na pakapanood ng kasalanan, nalaman nila makasalanan sila, nanood ng TV, namasyal, parang walang nangyari. Tapos ay, kung mag-pray kayo bukas, pagbalik ninyo, pag-uwi niyo po sa bahay, manalangin muna kayo sa Diyos, hingin niyo yung kaligtasan niyo po sa Diyos. Kinabukasan, bumalik, tinanong ko, nanalangin po kayo? Hindi po. Ano yun? No? Ano yung tamang pagsisisi? Yan po ay pagkaunawa na makasalanan ka. At hihingiin mo yung kaligtasan sa Diyos. Ipaliwanag ko po sa inyo ng mas malinaw. Tingnan nyo sa screen. Dito sa kwentong ito, mauunawaan nyo yung tamang pagsisisi. No? Luke chapter 18 verse 10 sabi, 2 lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Pag sinabing Pariseo, siya po ay relihiyosong tao. Nagsisimba. Nagbibigay ng pera sa simbahan. Gumagawa ng mabuti. Pag sinabing tax collector, masamang tao ang tingin sa kanya noong unang panahon. Kasi binubulsa niya yung pera na hindi naman kanya. Pag nagkolekta siya ng mga tax, binubulsa niya. Pero nanalangin, yung dalawang ito sa Diyos, yung Pariseo at yung tax collector. Unahin natin yung panalangin ng Pariseo. Sabi dito sa Luke 18, 11 and 12, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ang maniningil ng buwis na ito. 2 ulit ako nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Sa panalangin po ng Pariseo, inamin niya ba na makasalanan siya? Hindi. Nakita niya yung kasalanan ng iba, pero hindi niya binanggit kasalanan niya. Sabi niya, hindi ako gaya ng ibang tao. So ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Naintindihan niyo po? Isa pang tanong. Hiningi niya ba yung tulong ng Diyos at awa ng Diyos? Hindi. Sabi niya, 2 ulit ako'y nag-aayuno.
Nagbibigyan kong ikapu sa lahat ng aking kinikita. Ipinagmalaki niya sa Diyos yung ginagawa niya. Sa isip niya, hindi niya na kailangan ng tulong ng Diyos. Ligtas na ako gumagawa naman ako ng mabuti Naintindihan niyo po? Yan yung panalangin ng Pariseo, no? Tingnan naman natin, yung Pariseo, hinamak yung iba, relihiyoso, gumagawa ng mabuti, nag-aayuno, nananalangin, no? Nagbibigay ng ikapu, nagtiwala sa sarili. Hindi niya inaming makasalanan siya, hindi niya hiningi ang habag ng Diyos o awa ng Diyos. Kaya yung Pariseo, sa isip niya, matuwid siyang tao sa harap ng Diyos. Sa isip niya, wala siyang kasalanan. Kung ganyan ang isip niyo, wala kayong kasalanan. Kung ang isip niyo, perpekto kayo, hindi kayo maliligtas gaya ng Pariseo. Hindi siya good model, no? Paano maliligtas? Ano yung pagsisisi? Wala sa Pariseo. Tingnan natin yung panalangin ng maniningil ng buwis o tax collector. Luke 18 verse 13. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Hindi maitingin ang mata sa langit. Nahihiya siya. Bakit? Alam niya, makasalanan siya. No? Hindi maitingin ang mata. Bakit? Nahihiya. Kung mahihiya ka po sa Diyos, alam mong marami kang ginawang kasalanan, mahihiya ka po. Yung mga hindi nahihiya, malakas pa ang loob. No? Kahit alam naman nila, makasalanan sila. Siya po ay may konsensya, kaya nga dinadagukan niya yung dibdib niya. And then hinihingi niya yung awa ng Diyos, Lord, mahabag ka sa akin, Lord. Bakit hinihingi niya yung awa ng Diyos? Kasi alam niya, hindi siya maliligtas gamit yung sarili niyang paraan. Yung tax collector, nagmalaki. Nagbibigay ko yung ikapo. Nananalangin ako. Yun ang pinagmalaki ng Pariseo. Pero itong tax collector, hiningi niya yung awa ng Diyos kasi alam niya, lahat ng ginagawa niya, hindi makapagliligtas sa kanya. And anong sabi niya? Mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Alam niya, siya ay lubhang makasalanan. Alam niya, inamin niya po na makasalanan siya. Naintindihan niyo? Yan yung pusong nagsisisi. Paikliin ko po, sinabi nung tax collector, sabi niya, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kaya sino po naligtas yung tax collector? No? Ngayon gabi, dalawang tao, Pariseo at tax collector. Kung Pariseo kayo, mataas ang puso nyo, ayaw niyong amining makasalanan kayo, hindi nyo kailangan ng kaligtasan kasi hindi kayo maliligtas. Pero kung inaamin mong makasalanan ka at hihingiin mo yung awa ng Diyos, kahit anong sama mo, kahit anong kasalanan mo, tutulungan ka ng Diyos na maligtas. Bakit? Ang gusto ng Diyos, pusong nagsisisi. Ayaw ng Diyos nung pusong nagmamataas. Tingnan niyo po. No? Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa. Isang bagbag at nagsisising puso. O Diyos, hindi mo hahamakin. Opo. Kung ibibigay nyo sa gabing ito sa Diyos, yung puso nagsisisi, at babalik kayo bukas, tutulungan po kayo ng Diyos na maintindihan yung Ebanghelyo. Kaya nakikiusap ako, pag uwi nyo po mamaya, sa bahay ninyo, manalangin muna kayo. Huwag kayong maglaro ng cellphone. Huwag kayong manood ng TV o manood ng drama. Maglaan kayo ng oras sa Diyos. Lord, nalaman ko po sa Bible seminar, makasalanan akong papunta sa impyerno. Maawa ka po sa akin, Lord, tulungan mo po ako na maligtas. And then, bumalik ka bukas. Kapag bumalik ka bukas na may pusong gustong-gustong maligtas, I'm sure, bubuksan ng Diyos ang puso mo, maiintindihan mo yung pag-aaralan natin. Naintindihan niyo po? Napakahalaga po nito, no? So, kaya, yung Biblia, no? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Pag sinabing kusing, maliit na kasalanan. Hindi ka makakalabas doon sa impyerno hanggang hindi nalulutas yung maliit na kasalanan mo. Maliit lang ba ang kasalanan natin? Kaunti lang ba ang kasalanan? Ano yung kasalanan nyo? Nung bata kayo hanggang ngayon, nakagawa kayo ng kasalanan o hindi? Nakagawa. Ngayong taon, nakagawa kayo ng kasalanan o hindi? Opo, ngayong araw nakagawa. Bukas kaya, makagawa o hindi? Maaaring makagawa ka pa rin. Haharap ka sa hukuman ng Diyos. Malaking tronong puti, no?
Pag hindi ka naligtas, ito yung kalagayan mo ngayong gabi. Ayan. May impyerno naghihintay sa'yo. Inaantay ka niya lang. Anong inaantay niya? Whether dumating ang Panginoon, hindi ka naligtas, impyerno ka. Or, hindi ka na magising mamaya, impyerno ka. Pero may pag-asa. Kaya nga nandito tayo, anong kailangan mo? Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Magsisi. Kung ihingin mo yung tulong ng Diyos, tutulungan ka niya. Magsisi. Yan yung ngayong gabi. Bukas, Ebanghelyo. Kahit nandito po kayo ngayon, kung hindi naman kayo babalik bukas, paano nyo malalaman yung gamot? Bukas po yung gamot. Kaya nakikiusap ako, gagawa ang demonyo ng hadlang para hindi kayo makabalik bukas. Ano man ang gawin ng demonyong hadlang, kailangan mapagtagumpayan nyo ito, bumalik kayo kung mahal ninyo ang sarili ninyo. Kung mahal nyo po ang sarili ninyo, tulungan nyo po ang sarili ninyo na maligtas kayo. Huwag nyo pong hayaang mapahama kayo doon sa impyerno. Tayo pong lahat tayo muko at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo na napag-aralan namin ang iyong salita. Naunawaan namin kami po ay mga ipinanganak na makasalanan sa mundong ito. At dahil kami po ay ipinanganak na makasalanan, nagbubunga po kami ng kasalanan. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin na naririto. Tulungan mo po ang mga hindi pa nakakaunawa ng kaligtasan na makabalik po sila bukas at magkaroon po sila ng pusong nagsisisi ngayong gabi. Ano man po ang gawain ni Satan, nahadlangan sila, mapagtagumpay nawa ang mga hadlang na ito na nagtitiwala sa iyo. Makabalik po sila bukas na may puso na nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo din po kung meron dito na matigas pa rin ang puso at ayaw maniwala sa iyong banal na salita, mahabag ka po sa kanya na magkaroon siya ng malawak na pangunawa sa iyong salita. Tulungan mo din po ang aming mga kapatid na patuloy na nagsasakripisyo sa kanilang mga pagpapagod at puyat. Bigyan mo po sila ng kalakasang pisikal na patuloy na magawa ang gawain at kalakasang espiritual na habang gumagawa, mayroong kagalakan nagmumula sa iyo at nagbibigay lugod sa iyo. Sa iyo pang papuri at pasalamat, ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Maraming salamat.